Hello guys! Magandang araw! Tara, recess na! Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Samahan niyo ako sa pagbasa ng ating Food for the Soul mula sa Proverbs chapter 3, verse 6. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Anywhere. Isa sa iniiwasan nating mangyari ay ang maligaw tayo sa lugar na pupuntahan natin. Diba? Kasi hassle eh. Hassle yung maliligaw tayo sa gusto nating puntahan. Pero, we are so thankful dahil sa technology natin sa ating panahon, meron na tayong Waze or Google Map na para maggabay, no? Maging gabay natin, maging guide sa ating pupuntahan. At good thing pa na na-estimate natin kung gaano katagal yung ating ita-travel. Pero sa buhay ninyo, young people, sa inyo mga kabataan, paano nyo ba inaalam yung path na gusto nyong tahakin? Diba, pag may pupuntahan tayo, gusto natin, handa lahat. Pag may pupuntahan, ganito ang sasakyan, ito ang dala ko, ito ang babaunin ko, ito ang isusuot ko, lahat yun inihahanda natin. Pero sa inyong buhay karanasan, sa inyong totoong buhay na tinatahak, paano nyo inaalam yung path na gusto nyo tahakin? Diba? Nakaugalian na ng mga tao yung nagpaplano para sa kanilang mga pangarap. Siguro ginagawa nyo rin yun, no? Bilang mga kabataan, maaring ginagawa nyo rin yung nagpaplano kayo, ito ang gusto ko, ganitong panahon, ito ang gusto ko mangyari, kung ano yung gusto nyo mangyari sa future nyo. Diba? Pinaghahandaan. Pero ang tanong ay, paano nga ba? Isang kwento ang nais kong ibahagi sa inyo na may isang lalaki na nag-hiking sa isang maliit at hindi kilalang village sa isang bundok sa Europe. At may nakasalubong siyang isang matandang lalaki. Nakasalubong niya at nakaupo sa kanyang front porch. Kaya tinanong niya ang matandang ito, no? "Excuse me sir, maaari ko bang malaman kung anong village ito?" So, tinanong niya. Ngayon, yung matandang lalaki ay nag-isip kung ano ang isasagot niya dito sa nagtanong. At ang tanging sagot lang niya, hindi ko din talaga alam. Hindi ko din talaga alam, maliban sa alam ko na ang lugar na ito ay starting point. No? Starting point to the whole world. Na maaari kang magsimula sa lugar na ito at magpunta ka kahit saan mo gusto. Wow! Diba? May lugar palang ganon. Ang galing naman ng lugar na yon. Ang sinabi ng matanda ay isang payo o isang advice, no, na maaring sundin ng lalaki na nagtanong o hindi. Tulad sa buhay natin o maging sa sitwasyon nyo ngayon bilang mga kabataan, kung kayo sa panahong ito ay wala pa sa katatayuang nais nyo, diba? Sa pangarap nyo, yung wala pa kayo dun talaga sa lugar o panahon, sitwasyon na gusto nyo. Dahil nga ito ay plano nyo pa sa future. Kung wala pa kayo dun sa pangarap nyo sa inyong career, sa inyong study, sa inyong finances, sa inyong relationship, ang paalala sa atin, walk with God. Kapag tayo ay lumakad kasama ang ating Panginoong Hesus, ay hindi tayo maliligaw. Diba? Walk with God. Tulad ng Bible verse natin, in all your ways acknowledge Him. Meaning, always seek Jesus. Lagi nating unahin ng Panginoon. Lagi nating hanapin ang presensya ng Panginoon. Submit to Jesus everything and trust Him all your plans, all your dreams. Then, young people, start. Yun ang pinakamahalaga. Kahit anong ganda ng pangarap natin, kung hindi tayo magsisimulang humakbang, walang mangyayari. Kaya, as you submit to Jesus, as you seek Jesus, as you entrust everything to Jesus, start. Start where you are today and get to anywhere you want. Anywhere you want to be, one step at a time. Little by little.
Huwag nating madaliin ang lahat ng bagay, sapagkat kasama natin ang Diyos sa lahat ng iyong plano. Kasama mo ang Diyos. Ang nais niya, kilalanin mo ang Diyos sa iyong buhay. Acknowledge Him. Hindi natin to laban, hindi natin to lakbayin, kundi lakbayin kasama ang ating Panginoon. Kaya, young people, ano ba ang pangarap mo sa iyong buhay? Diba? For sure, mataas ang pangarap nyo. Nais mo bang maging isang dalubhasang doktor? Diba? Dalubhasang engineer, dalubhasang lawyer, dalubhasang piloto, teacher, or maybe, diba, a pastor or a deaconess. Matutupad yan. Lahat ng pangarap mo mangyayari. Claim it sa puso mo. Matutupad yan in Jesus' name. Just believe in Jesus. Just believe in Jesus. And make a decisions that will take you down in the path. Diba? Kailangan kalakip ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos ay magpasya tayo. No? Magpasya tayong humakbang and acknowledge Jesus as you start right now. No? As you start now, right where you are today. Ikaw ay estudyante? Ikaw ay may sinisimulang trabaho? Ikaw ay nagsisimula sa pagtatrabaho? Ikaw ay working student? Believe in Jesus. Make a decision. Start now, right where you are today. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, napakadakila mo. Napakadakila mo sa aming mga buhay. Ikaw ang tunay na daan patungo sa katagumpayan. Salamat sa paalala, lalo sa mga kabataan na sa kanilang lakbayin, sa kanilang buhay, naroon ang mga pangarap. Ngunit, Panginoon, nawa sa lahat ng pangarap na ito, ay lagi nilang kilalanin ang kapangyarihan mo. Lagi nilang kilalanin ang iyong kadakilaan sa kanilang mga buhay, that you are the God who leads the young people. You are the God who always there for us para akayin, gabayan, pangunahan, at palakasin sa lahat ng pagkakataon. I declare, Lord, na mangyari ang lahat ng pangarap ng mga kabataang ito. I declare na lahat ng gustong mangyari ng mga kabataang ito sa kanilang buhay ay matupad ayon sa inyong kalooban. Hindi lang sa dahil gusto nila, kundi ito ay umayon sa inyong kalooban. Kaya't I pray that you may bless their heart, that you may lead them, Lord, sa araw-araw ng kanilang buhay. Give them the wisdom that they need as they make a decision. Empower the faith of the young people. At nawa magpasya sila na ang tahakin nilang daan ay daan patungo sa buhay na sagana, sa daan na kung saan naroon ang kaluwalhatian mo. Ilayo sila sa anumang panganib, ilayo sila sa anumang magpapahina sa kanila. Ilayo ang mga kabataang ito sa mga bagay na hahadlang sa kanila upang hindi kanila kilalanin, upang hindi kanila makatagpo. Kaya't Panginoon, sa oras na ito, nawa lahat ng kanilang mga naisin, lahat ng desire ng kanilang puso, lahat ng kanilang plano, pangarap, mga naisin, ay ipagkatiwala nila sa inyo at ipagsulit. Huwag mo po nawang hayaan na sila ay panghinaan ng loob, bagkus mapuno ng pag-asa ang mga kabataang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Kaya sa oras na ito, pagpalain ng mga kabataan, samahan sila sa araw-araw at lagi nilang makilala at makita ang kadakilaan mo at ang iyong dakilang ginagawa at kamanghamanghang ginagawa sa kanilang buhay. Ito po ang aming panalangin sa Diyos na nangunguna sa amin, sa Diyos na nagpapatawad sa amin, at sa Diyos na laging yumayakap sa amin sa kanyang dakilang pag-ibig. Ito ang aming panalangin. Amen. So, young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang
devotion natin ngayon at sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone.